Capricorn. This is a Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for 2026. Let's see. Ano meron para sa ating mga Capricorn? Kabuhayan, kaperahan, pamilya, kaibigan, mga taong nakapaligid sa ating mga Capricorn. This is a Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective 2026 reading. Let's see. Gandahan natin ang reading para mas marami tayong matulungan. Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the 2026. Let's see. Kabuhayan, kaperahan, pamilya, kaibigan, mga taong nakapaligid para sa ating mga Capricorn. This is a Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the year 2026. Year 2026 reading please para sa ating mga Capricorn. Capricorn energy please. Capricorn energy please. Capricorn energy. Anong meron? Ano mga dapat gawin? Capricorn energy please. Let's see kung anong meron. Okay, ang nag-iisang account ng Mystic Siren, makinig. Ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yon. Okay, Capricorn. The Fool card, taking a leap of faith, new way of thinking, a new beginning, fresh start. Sabi mo kung ano man ang nangyari sa 2025, charge it to experience. Ready ka na to take a leap of faith para sa ating 2026 adventure. Okay. There's an energy here of like napapagod ka na. Sabi mo you want something new. You want a new energy. Maraming nakasakit sa'yo, maraming naka-irritate sa'yo na energy situation this 2025. At sabi mo iiwanan na yan with a full card energy. Tama na, charge it to experience, new beginning na. Marami kang iniisip na bigyan ng like attention, pagmamahal, care, attention mo, yung focus mo na alam mong ito yung gusto mo. Kung may mga tao, sitwasyon na alam mong wala namang paki sa'yo, hindi ka nare-reciprocate, ilalagay mo na ang attention mo sa mga bagay na productive, mga tao at sitwasyon na alam mong i-reciprocate yung pagmamahal, attention na ibinibigay mo at mga bagay na productive na may return of investment. Okay? Marami kang bagay na inaalam, kinu-question, trying to find the wisdom. Oo, na-overthink mo pa rin, pero sabi mo, ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng away. There's like a sad energy here para sa'yo because may isang like an official partner, a mommy energy na parang nahihirapan kang like paano mo ba maaayos ang family energy na to? Because may sadness pagdating sa bata. Because ito yung sinasabing happy wife, happy life. There is a sad feminine, there is a sad empress energy sa sitwasyon na to ng Capricorn reading. Na because there is a sad wife, a sad mommy energy. At naapektuhan ang pamilya, naapektuhan ang bata. Okay? If ikaw ang empress, if ikaw ang mommy energy, you're trying to accept that this family situation ay gano'n na talaga. At nag-worry ang mommy energy, the wife, the official partner, the official girlfriend energy, na parang gano'n eh. Ang hirap ayusin, may mga bagay na wala ng fix. Para sa may mga anak, okay, empress, the feminine, the official partner here, marami kang wino-worry about the family energy at naapektuhan yung mga bata. Iniisip mo, maayos pa ba to? Mare-realign mo pa ba yung energy dun sa best na kaya mong fix? Para sa masculine sa connection na to, tanggap niya na marami na siyang naging pagkakamali at malayo na ang loob sa kanya ng feminine, ng mommy energy na to. At baka ganun na talaga. Nakailangan na lang ayusin ang pagsasama para sa bata. Okay? There's an energy of defeat here na hindi na talaga, may mga bagay na hindi na mafi-fix. But I feel the masculine in this connection ay nagkakaroon ng atras abante kung ano ba talaga ang tamang gawin. Ganon din si feminine na parang
makikisama ka na lang ba para sa bata, ayusin na lang to para sa bata, best effort, kumbaga, para wala lang conflict. Because, of course, as a parent, ayaw naman natin na makitang naapektuhan ang mga bata. At there is like a feeling of incomplete and emptiness because there is a sad wife or mommy energy sa sitwasyon na to. Okay? Para sa mga single, there's an energy here para sa mga single na mukhang hindi na talaga long term to at tanggap na it is what it is. It's like take it or leave it energy na hindi na mababago ang sitwasyon at may mga bagay na hindi na kayang i-fix at kung hindi talaga kaya, iwanan na bago pa magkaroon ng mga responsibilidad na magtatali pa sa inyo deeper in a commitment, okay? Merong mga energy of hindi pag-uusap, misunderstanding, and the other person is like palayo ng palayo. This is the energy of growing apart. There's a masculine energy here. For some of you, this is like a same-sex connection na involves sa third party, okay? Same-sex connection. Okay. Maraming sikreto na lumabas. There's a Pisces energy here. Hindi naman nagkaroon ng equal give and take sa relasyon na to. Someone feels, sabihin natin, very confident or to the point na arrogant na hindi siya magsusorry kahit ano man ang mangyari. Meron decision here na someone is really not for a committed connection. And because of that, sabi nung the other person, no, I feel na hindi niya tanggap na parang open relationship or the other person hindi naman committed at parang bakit ko tatanggapin na hindi committed siya committed. Okay, so merong like misalignment here because the other person wants a commitment and the other person gusto lang ng like a casual connection or parang hayaan na siya kung nagkakaroon man siya ng third party, ibang babae, ibang pamilya, tanggapin na lang siya. But the other person, I feel this is on the side of the feminine na no, this is so unacceptable. At sabi ng feminine, kung hindi ka magbabago, siya ang nagbago. Okay, let's see. For some of you, you're dealing with like parang bi yung lalaki na or like gusto pa niyang mag-explore sa pag-ibig na hindi niya kaya na committed connection. Okay? Let's see. Mas masakit no na parang if you're in a committed connection tapos malaman mo na bi na parang sa lalaki pala sasaya ang iyong husband or committed masculine. Kanya-kanyang buhay. Okay? There's an energy here of someone is walking away because I feel this is the feminine because the feminine feels so defeated about the connection because of the masculine in this connections stubbornness na parang hindi siya magbabago kung gusto niya ng like nagkakaroon ng third party, nandyan pa rin ang besyo, nandyan pa rin ang inuuna ang kaibigan or yung kanyang like roots, yung family. Okay, ito yung sinasabi natin na kapag ikaw ay nagkaroon ng stable connection, partnership, pamilya, ang number one priority mo is the wife, your family that you're building. But it seems like kung ano yung naging upbringing ng masculine na to, sabi niya is yun ang masusunod, okay? Which is at some point toxic kung nakakasira ng family at relationship na binibuild mo right now, okay? Sabi ng ating mga Capricorn, kung ano yung alam mong tama, yun ang ipaglalaban mo. Hindi ka na masusway, hindi ka magpi-people please ng kung ano man yung idea, kung ano man ang paniniwala ng ibang tao. Hindi. Kahit matanggal ka na sa group na yan, okay lang sa'yo. Your beliefs, pag alam mong tama, yun ang papanindigan mong tama. Okay? At some point, hindi mo rin maramdaman na pinaglalaban din ng person mo ang energy at relationship na to. Okay? Gusto mo rin namang ayusin pero sabi mo hindi pwede na half-hearted din ang person mo sa commitment na to. Marami kang pinagpe-pray na heartbreak and pain na sana matapos na, sana ma-heal mo na, sana mahanap mo na yung wisdom kung bakit nangyari sa iyo to, kung bakit nangyari sa relationship at bakit nangyari sa family ang mga difficult situation na to in the past years.
Marami ka ring iniisip on how to make your finances more stable. Okay, marami ka rin pinagpe-pray kay God. Sabi mo, Lord, ano ba yung mga naging pagkakamali mo? Ano ba yung mga dapat mong gawin? Because kung ano man yung minamanifest mo na financial stability, bakit parang nagkakaroon ng delays or blockages? Okay? Right now, sabi ng ating mga Capricorn, it is what it is. You feel like talagang may mga sitwasyon sa buhay mo na kailangan mo ng tuldukan, lagyan ng ending. Tapos na to, tinatanggap mo na, okay na, may hinahanap ka lang na wisdom, bakit nangyari, ano yung lesson, ano yung naging pagkukulang mo, maraming introspection, but of course, una talagang nangyayari yung acceptance na may mga sitwasyon, may mga bagay na kahit gustuhin mo mang ituloy, ilaban, but kung tapos na, binawi na sa'yo ng universe, okay na. You're trying to make peace with a difficult situation na nangyari to because hindi para sa'yo. Okay? Meron ka lang mga hinahanap na wisdom. Ano ba yung mga kailangan gawin para hindi na to maulit? Bakit to binigay sa'yo ng tadhana? Bakit? Okay? Nalulungkot ka, oo, but nagbigay sa'yo ang sitwasyon na to ng opportunity for you to be more connected spiritually. Iba yung religious, iba yung spiritual. Okay? Your person. Your person, sabi niya, naging mahalaga din naman ang connection na to para sa kanya. Hanggang kaya, pareho kayo, hanggang kaya naman daw niyang inilaban niya to. Mahalaga ka, and kumbaga, is, sabi niya, oo, mahalaga, but healthy ba ang relasyon na to para sa inyong dalawa? Kung hindi naman, tanggap niya na kailangan na talagang mag-walk away sa situation na to. Okay? There's also an energy here of like, tinreasure naman nung person mo ang connection na to, but tanggap niya na if it's really time to walk away, then mag-walk away na rin siya. Okay? Iniisip din niya kung tama ba talaga na magkaroon pa ng pag-uusap, closure, or kung ano man, apology, but sabi niya ayaw niya ng conflict. Your person is manifesting. Ay, nako. For some of you na may bumabalik, no, na person, be careful kasi feminine, especially sa mga feminine sa connection na to, there is like a masculine energy na gustong bumalik, but may dala siyang potential false promises. Okay. Ang laging titignan para sa mga feminine na gusto pang ilaban ang connection na to, yung sinasabi ba ni masculine ay nag-aalay ba ang kanyang ginagawa? Kung hindi, alam mo na yung sagot, kung tama pang bigyan ng another chance. Okay? Pag may involve na kasal, it feels like kung ano yung mga dishonest energy na nagkaroon in the past, hindi ko nakikita yung pagbabago. Kung may mga bisyo, third party na na-involve, hindi ko nakikita na maiiwanan at mapuputol to agad. Kung mararamdaman mo na your person is doing what's right para ilaban ang connection na to, mukhang may another cycle of a painful situation and lesson because your person is not ready yet para sa positive transformation at hindi pa siya ready yet na iwanan ko ano man yung mga bagay na naging toxic sa relationship na to. It's a not yet for me para sa mga gusto pang ilaban ang connection na to. Marami kang questions kung tama ba talaga ang paglayo na ginagawa mo sa connection na to. Dire-diretso na ba talaga? Or kailangan mo ba talagang mag-look back at i-analyze baka naman may one last chance. Pero ang nakikita ko dito, for most of you, kailangan nyo na talagang mag-move forward because the masculine lacks personal accountability, lacks like yung self-regulation ba na sinasabi na magaling mangako, magaling mag-apologize, but the personal accountability to make things right para hindi ka na uli masaktan, hindi ko nakikita dito yung energy na yon. Okay? This is the same old energy of the masculine na pinaprioritize niya ang pleasure niya at ang kanyang like kung ano yung magpapasaya sa kanya.
This masculine, kumbaga pag gumagawa siya ng desisyon, he's making a decision based on what makes him happy than what is right for the relationship. Okay? Until the end of 2026, may mga, I feel for most of you, nakastuck pa rin sa connection na to. Same old cycle, may mga balitang hindi mo pa rin magugustuhan. I feel hindi pa tapos ang karmic cycle because for some of you, may mga trust issues, oo, hindi mo pagkakatiwalaan na buo, oo, but kung ano man yung nagtatali sa inyo na lesson, may mga dapat nang matutunan para ma-figure out mo na kung tama pa ba talagang pagbigyan ang connection na to. Kasi for some of you, natatalo ng emotion na baka naman magbabago. But nakikita ko dito, no, habang nare-realize mo na hindi naman nagbabago ang sitwasyon, palayo kayo ng palayo sa isa't isa hanggang willing ka na talagang mag-walk away from the situation. May mga usapan tungkol sa bata for some of you na may anak. Doon sa mga walang anak, may mga bagay na kailangan pag-usapan pero napapagod ka na and isisweep mo na lang under the rug yung mga issues at meron ako nakikitang nagpa-pile up na resentment hanggang sasabog na naman to and eventually ma-realize mo na parang puro na lang healing, puro na lang forgiveness pero wala namang nagbabago. Sometimes kailangan talaga no yung energy of you have to separate ways, you have to like maglayo muna para ma-realize nyo yung value ng bawat isa. May mga false promises, may mga lies about this connection. So, i-prioritize ang sarili, i-prioritize ang healing, i-prioritize ang self-growth at yung mga personal goals mo. Nandito yung energy pagdating sa relationship na lagi ka na lang nakamatsyag, lagi mo na lang tinitignan yung other person kung nagbabago, kung totoo na ba or not. At sasabihin ko sa'yo, you're just wasting your time. Ang tignan mo na lang, ano yung pangako at kung ano yung actions na ginagawa niya. Because yung indicator na talagang nagbabago yung tao at willing siya na i-save ang relationship na to is the person na itinatama na niya yung actions and this person is mararamdaman mo kung talagang iniingatan na niya ang feelings and emotions mo. Pinipili ka ba niya o pinipili niya yung barkada niya? Pag nakikita mo na nandun pa rin siya sa bisyo, kapag hindi pa rin niya mabitiwan ng third party, alam mo na pinipili niya ang third party na yon. Kapag hindi niya maiwanan ng bisyo at alam niyang nasisira ang relasyon niyo because of that toxic habit or bisyo, alam mong pinipili niya ang bisyo over you. Maliwanag na maliwanag ang mga signs, it's just most of the time, you're not willing to accept na hindi ikaw ang pinipili ng person na to. Okay? Tandaan mo, there is a difference between how you feel about the person. Oo, given mahal mo siya. Oo, given hindi mo mabitiwan yung relasyon because of everything na na-invest mo sa connection na to. But, i-compare mo how you feel about how you feel about the person, how you feel about the relationship. Oo, mahal mo siya. Oo, iniingatan mo. Oo, ayaw mong mawala. But, how does this person makes you feel? Does your person makes you feel valued, respected, and loved? Kung hindi niya yun mabigay sa'yo ang bare minimum, mag-isip ka kung kaya mo pang hawakan, kung kaya mo pang ipaglaban ang relasyon na to in the next year, in the next 5, 10, or like in the next 50 years of your life, kaya mo bang i-endure to kung hindi naman siya willing magbago para sa'yo? Kaya ba niyang i-sacrifice yung pleasure na yan? Kaya ba niyang i-sacrifice yung comfortable zone niya para protektahan ang feelings at relasyon na to na nilalaban mo rin? Kung nilalaban mo ang relasyon na to, tingnan mong mabuti kung equally invested at nilalaban din ng person mo ang relasyon na to. Kasi baka naman ikaw lang ang nag-fix ng lahat ng damages ng relationship na to. Okay?
Hindi siya magandang reading actually for this 2026, but hopefully, ang bonus reading natin ay better. Okay?